Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po sa Pastor Penny sa kanyang paanyaya para magdala po sa inyo ng Christmas message. Ito po yung pinakamalapit na linggo bago po ang December 25. Sa Friday po ay sama-sama tayo na magdiriwang ng paggunita sa karawan ng Panginoon. At nais ko pong dalhin sa inyo ang isang mensahe ng pag-asa sapagkat ang magiging pagdiriwang po natin ng Kapaskuhan sa taon na ito ay kaiba kesa sa nakagawian nating pagdiriwang ng Pasko sa mga nagdaang taon. Kung tayo po nung nakaraang mga taon ay puno ng kasiglahan, ng reunion, ng iba't ibang mga gimmick o ng mga selebrasyon, ngayon po ay ipinagbabawal ang paglabas ng mga kabataan, 17 years old pababa. At hindi po pwedeng pumunta ng mall. Kaya karamihan sa atin ay magdiriwang lang ng Pasko sa loob ng ating tahanan. Pero naniniwala po ako na sa kabila ng pandemyang ito, nitong pangdaigdigang pandemya na dinadaanan natin lahat, tayo po ay maaaring nararapat pa rin na magdiwang ng Kapaskuhan. Ang atin pong pag-aaral ay tatalakay sa Isaiah chapter 9 mula verses 1 hanggang 7. Pero ang atin pong talata ay nasa verse 6. At ang sabi po sa verse 6 ay ito. For unto you a child is born, unto you a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salitang ito. Nang araw po na yon na ang Anghel Gabriel ay nagpakita sa isang birhen, 14 years old. Mary was 14 years old when she became pregnant kay Jesus. Ganun po siya. 14, yun po ang birhen sa panahon na yon. At matapos makapagpakita at magpahayag ang anghel dito sa isang birhen na ito, na siya ay magiging buntis at ang hinahangad ng lahat ng sinapupunang Hudyong babae ay siya ang magiging kaganapan na ang magiging daluyan ng Mesiyas ay siya. At tinawag siya na mapalad ng anghel. Ang sabi niya, narito ang likha ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin kung ano ang iyong sinasabi. And the Bible said that Mary kept all of these things in her heart. So ang kanyang katipan, betrothed to be married, si Joseph, ay nag-isip na hiwalayan si Maria. At ang sabi ng Biblia, nagpakita sa kanya sa isang panaginip ang isang anghel at sinabi sa kanya na, do not be afraid to take Mary to be your wife, for that which she is conceiving is of the Holy Spirit. So, madaling sabi, naging mag-asawa sila. Pero hindi po naging tahimik na usapin yung virgin birth. Ito po ay iskandalo, talk of the town. Ito po ay naging usapin at chismis doon sa panahon hanggang sa si Jesus ay ipinako na sa krus. Hindi po ito naging tahimik na issue. At nang ang Panginoon ay kinilos yung pinakamakapangyarihan sa tao sa buong mundo noon, si Augustus Caesar, para magkaroon ng isang census na ngailangan na umuwi ang lahat ng tao sa kanya-kanyang mga pinagmulan. And Joseph, being of the house of David, had to go home to David's city, Bethlehem. At nang naglakbay sila, alam po ninyo, yung buntis, may sariling tulak ang katawan niyan kung lalabas na yung baby. Hindi niya mapipigil yon, kaya kailangan ilabas niya yon kahit na minsan nasa taxi pa o nasa MRT o sa eroplano, hindi makakapag-intay yun eh. And sabi ng Biblia sa aklat ng Lucas 2, si Maria ay kagampan. Ang ibig sabihin, palabas na yung baby, kabuanan. At nung panahon na yon ay wala silang mabilis na mode of transportation, mostly by horse or by donkey. At naglakbay mula Nazareth papunta doon sa Bethlehem. Itong si Mary and Joseph.
upang maganap ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang Mesiyas ay kailangang ipanganak ayon sa Matthew chapter 2 sa Bethlehem, Judah, Ephrata. Alam po ninyo, there are 333 messianic prophecies na dapat ay maganap kay Jesus kung patutunayan na siya ang Mesiyas o tagapagligtas ng mundo. At isa po doon, yung lugar na kanyang kapanganakan. Kaya't ng panahon na yon, meron pong dalawang Bethlehem. But the Bible was very specific in Micah chapter 5 verse 2 na ang Mesiyas ay ipapanganak sa Bethlehem, Judah, Ephrata. At nang sila po ay dumako na sa lugar na yon, dahilan saan lahat ng tao ay nag-uwian sa kanya-kanyang mga bayan, ang sabi ng Biblia, nangangatok sila sa bawat pintuan, but there was no room for them in the inn. At nakakita si Joseph ng isang kulungan ng mga hayop, at doon ay isinilang ang tagapagligtas ng mundo, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Nung gabi na yon, na walang nag-aasam, walang nag-iintay, walang nagkakaroon ng kamalayan, sa isang tahimik na gabi, ordinaryo para sa marami, ipinanganak ang kaligtasan ng buong mundo. Alam po ninyo, ang pag-iral ng lahat ng bagay ay idinidikta ng kanyang layunin. Meron pong dahilan kung bakit may Pasko. Kung ang atin pong dahilan ng pagdiriwang ng Pasko ay nakatali lamang doon sa kung ano yung meron ka at wala, o kung ano yung kakainin mo sa kabisperasan ng Pasko, ang magiging pakahulugan mo lang sa Pasko ay kung hindi ito nagagamit at naluluma, ito po ay nauubos at nakakain. Pero naniniwala po ako na ang layunin ng Pasko ay higit pa kesa doon. There is a necessity. Bakit dapat may Pasko? Kaya kahit ngayong panahon ng pandemya, dapat nating ipagdiwang yung Pasko. Kailangan mayroong Pasko. Bakit po? Unang-una, ang sabi po ng aklat ng Isaiah chapter 9, verse 1, binanggit po yung dalawang bayan doon ng Israel, 2 tribo, at sinabi doon si Zebulun at Naphtali ay merong despair and they are in darkness. Bakit kailangan may Pasko? Because we are in darkness and we are in despair. Alam po ninyo sa kasaysayan kasi, ang bayang ito ng Israel, nahati kasi ang kaharian nun sa pagitan ng Israel and Judah. And itong Zebulun at Naphtali later on was known as the Upper at saka Lower Galilee. Kaya sila po ay nahulog sa kamay ng mga Assyrians. At nagkaroon ng pagkaalipin, dinala sila sa Assyria. And that began the despair in their lives. At ang sabi ng banal na kasulatan ay magkakaroon dahilan dun sa unang-unang Pasko na yun na inihula ng propeta Isaias, na yung kanilang darkness at yung kanilang despair ay matatapos. So, ang sabi po ng Biblia, there was a time of darkness and despair. Minsan ganun eh. Sa buhay natin, merong kadiliman, merong kalungkutan, pero yung unang-unang Pasko na yun, na ang Mesiyas at tagapagligtas ng mundong ito, ang liwanag ng sanlibutan. When Jesus walked this earth, He was the one who proclaimed Himself to be the light of the world. Natapos yung kadiliman nung isinilang yung tagapagligtas. At yun ang unang-unang dahilan. Bakit may Pasko? Kasi lahat tayo nasa dilim. Lahat tayo merong kalumbayan sa ating mga puso. Kailangan merong Pasko. At sana hindi tayo maging kagaya noong mga nandoon sa unang-unang bayan ng Bethlehem, na ang lahat ng bahay na kinakatok nila ay puno at walang lugar. Maaaring abala tayo sa ating mga pamilya, sa ating hanap buhay. Mga kapatid, ibalik natin si Jesus sa pagdiriwang ng ating Pasko. Upang ang Pasko natin ay maging kaiba kaysa sa pagdiriwang natin noon. Na nakatali lang kung ano yung meron o wala, kung nasaan tayo. Hindi po. Ang Pasko ay kung sino ang nasa ating mga puso. Mawawala yung kadiliman dahil isisilang sa ating mga puso ang kaliwanagan. Bakit may Pasko? Kasi namumuhay tayo sa dilim at meron tayong kalumbayan. Number 2, ang sabi po ng verse 2,
We are too proud and too selfish. No? The self is the center of everything. Marami mga tao po, ang sentro ng kanilang mga buhay ay yung sarili lang. Yun lang ang kanilang dahilan, bakit sila nabubuhay. Tingnan nyo, pag meron kayong nabalitaan, ito lang itong namigay ng mga ayuda ang gobyerno. Mababasa nyo sa mga post nila, they hate what is happening as if the government wants them to die of hunger. Hindi po eh. Bakit? Kasi ang tao, likas, makasarili. Likas, iniintindi lang, yung kanyang sarili, gusto niya siya mauna, gusto niya makuha lahat. Yan po ang likas. That is our nature. And dahilan sa kasalanan na naglipat doon sa pagiging sentro ng ating mga puso mula sa Diyos patungo sa sarili, kailangan maibalik na naman yun at maturuan tayo paano uunahin ang ibang tao sa pagmamahal kaysa sa ating mga sarili. Kaya nang ang Panginoong Jesucristo napunta dito, ang sabi ng banal na kasulatan, upang ang sino mang sa Kanya ay manampalataya ay hindi mapahamak. Hindi ng Ama. Napakahirap nun. No? For Him to save man na walang panahon para sa Kanya, kailangan munang isipin ng Diyos yung mga taong mapapahamak bago yung kanyang sariling anak. You see, it was the most painful na mararanasan siguro ng sino mang magulang. Yung uunahin mo ang ibang tao kaysa sa anak mo. Pero yun po yung pag-ibig ng Diyos. Kaya ang utos niya sa atin, ibigin ang iba ng higit sa ating sarili. Why? Yung kasi yung pag-ibig na inilaan ng Panginoon. We were so selfish, but the Lord taught us how to love others more than ourselves. Number 3, bakit may Pasko? Kasi number 2, tayo ay sakim. Number 3, kaya may Pasko sapagkat tayo po ay papunta sa kamatayan. We are all destined to die. In verse 2, ang sabi, there is a place called the Valley of the Shadow of Death. Alam po ninyo, sa buong Biblia, 2 beses binanggit yung valley na yun. At yun, isa sa Psalm 23, sabi niya, yet do I walk through the valley of the shadow of death. Literal po kasing lugar yun. No, ito yung dangerous place na dadaanan ng sino man na pwede siyang mapahamak, pwede siyang mamatay. At ito po yung katayuan natin lahat. Lahat tayo, we are destined to die. Kaya kinailangan magkaroon ng Pasko. Dahil iisa lang ang destinasyon natin, to die. That whosoever will believe in Him will not perish. Yan po yung death. Ang pagkahiwalay natin sa Diyos, yun ang dahilan ng ating kamatayan. Tayo po ay papunta doon. The wages of sin is death. At tayo po lahat ay makasalanan. Kinapos para abutin yung kalwalatian ng Diyos. Sentenced to die. Kaya nang ang Panginoon Jesucristo dito isinilang sa mundo, siya lang ang nag-iisang tao. Nagkatawang tao na isinilang para mamatay. Lahat tayo, ang buhay natin para mabuhay, although we are destined to die. But on that cross, no, you see, the message of the cross is hidden in the story of the cradle. Ulitin ko po yun. The message of the cross is hidden in the story of the cradle. Kaya merong sabsaban kasi may mamamatay sa krus. Yun po yun. Upang ang sino man na sa kanya'y sumampalataya ay hindi mamatay. We are all destined to die. Kaya kailangan may Pasko. Salamat sa Diyos. Merong Pasko. Number 4. Ba't kailangan may Pasko? Because we are bounded and enslaved. Marami sa atin, alipin. Alipin ng galit, alipin ng kasakiman, alipin ng bisyo. Marami sa atin. Halos lahat tayo. We are bounded. Wala tayong kakayahang kumawala doon. Somebody had to set us free. And that is the reason why there was a Christmas. Because we needed freedom. Because we needed healing. Ano sabi ng Bible? I have seen your prayers. I have heard your prayers. I have seen your tears. I will heal you. And that is the reason bakit may Pasko. No? Dahil yung ipinanganak ng unang Pasko na yon, siya yung magsasabi, ako ang kagalingan mo. I will die on the cross and be wounded so that you will be healed. Kaya may Pasko. At huli, 5, there is a Christmas because each one of us is oppressed. Each one of us is wounded. Sabi ng verse 4, there is a whip, may latigo na sumusugat.
Yan po yung bunga ng kasalanan. Yan yung tibo, yan yung latigo. At kailangan nating gumaling, lumaya sa suffering na ito. The blessings of Christmas are revealed in 3 ways. There was a change of situation, a change of status. Nang tinanggap natin si Jesus, kung bibigyan natin sa ating mga puso ng puwang ang Panginoong Jesucristo, 3 bagay ang mangyayari. Ililipat ang ating kalagayan mula sa kahihiyan patungo sa kalwalatian. Mula sa kadiliman patungo sa liwanag. At mula sa kamatayan patungo sa kanyang kaligtasan. Siguro po isa-summarize ko ang ating message ngayong hapong ito, ngayong umagang ito. Doon sa acronym na narinig ko sa isang pastor nung bata pa ako. Ang sabi niya, ito ang ibig sabihin ng Pasko. Unang-una, letter P, Pasok Kristo. It is an invitation for the Christ of Christmas to come into our hearts. Ang sabi ng Biblia, kumakatok siya. At naghihintay siya ng makakarinig ng kanyang tinig at bubuksan ang pintuan at titira siya doon. Papasok siya at titira. Sana hindi tayo kagaya doon sa mga saradong kwarto nung unang Pasko na yun. Sana ngayon, bigyan natin ng puwang na isilang sa ating mga puso ang ating tagapagligtas upang isilang tayo patungo sa kanyang kaharian. Pasko, Pasok Kristo. Letter A, alis bisyo. Hindi lang nagngangahulugan ng kaligtasan kung hindi bagong buhay ang Kapaskuhan. What controls you? Ano yung bagay na kumokontrol sa atin ng higit sa Panginoon? Pwedeng yan ay computer, cellphone, no? Ang pamilya. Ano yun? Anumang bagay na umuukupan ng ating buhay ng higit kay Kristo, yan po ay bisyo. Pasok Kristo, alis bisyo. And Christmas is all about worship. On that ordinary night, when the shepherds were revealed to by this angel, at ang sabi niya, glory in the highest, peace on earth. At ang sabi niya, isinilang ngayon sa inyo, Luke chapter 2 verse 11, sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas, ang Mesiyas, ang Panginoon. And he was joined by myriads, millions of angels. They were all worshiping God. At nagpunta ang lahat ng mga shepherds na ito doon sa Bethlehem, and they saw there Jesus lying in a manger. And they bowed down and worshiped Him. Kagaya ng ginawa ng mga wise men when they came to Jesus at nakita nila ang Panginoon sa loob ng bahay, sabi ng Biblia, they had their gifts and they worshiped Him. Alam po ninyo, sanay tayo na tayo yung tumatanggap pag Pasko. Iisip natin, ano kaya regalo sa akin ng aking nanay, ninong, syuta. Pero listen, sa Paskong ito, huwag tayong nakatuon lang doon sa anong regalong tatanggapin natin. Ano yung maaari nating ialay sa Panginoon bilang ating pagsamba. At yung object ng ating worship, Pasok Kristo, alis bisyo, S, samba tayo, letter K, kay Kristo, dapat siya yung gitna, siya yung sentro ng pagdiriwang. Hindi ang mga regalo, kakainin, hindi ang bagong pair of shoes, no. Jesus, pag wala siya, walang Pasko. Dapat nakasentro sa Kanya. Kailan? Letter O, ora mismo. Ngayon, sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 1, now, faith is. Ano yung faith? Faith is now. Hindi bukas. Hindi sa December 25. Ngayon, pasukin natin si Jesus. Alisin natin at isuko sa Panginoon lahat ng ating mga bisyo. Sumamba tayo sa Panginoon. At gawin natin siyang sentro ng ating pagdiriwang ngayon mismo. Tayo po lahat ay manalangin. Let us make this Christmas celebration a celebration that is centered on the Lord. Let us bring back the Lord into our Christmas. Dakila namin Diyos, maraming salamat po dahil napakabuti mo sa aming buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa na ngayon ay haharap sa isang pagdiriwang na kakaiba. Kakaiba kasi hindi ito ang aming nakagawian. Pero ikaw ang Kristo ng Pasko. Tulungan mo na masilang ka sa aming mga puso. Panginoon, ngayon po,
Pinupuksan namin ang aming buhay. Inaanyayahan ka namin na maging Panginoon at tagapagligtas namin. Tulungan mo kami na isuko sa iyo ang buong buhay namin. Alisin ang lahat ng bagay na nagiging balakid sa aming pagsunod sa iyo. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Gawin kang sentro ng aming pagdiriwang. At ngayon mismo, Panginoon, ialay namin sa inyo ang aming buhay, ang aming sambahayan, ang aming kinabukasan. Maraming pong salamat sa inyo. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Merry Christmas po sa inyo lahat. God bless you.